Kung sakali man po na mabasa ang kwento ko at mapakinggan, Diego na lang po ang itawag niyo sa akin. Magandang araw po sa inyo. Ang karanasan ko ay nagsimula nang ma-frame up ako ng mga inakala kong kaibigan. Sa Sampaloc, Manila po ako nakatira noon. Isang tipikal na kabataang mahilig gumala at sumama sa mga barkadang nabuo lang sa kalye. Yung tipong hindi naman nagkukulang sa mga payo ang mga magulang ko. Pero kulang ako sa atensyon nila dahil abala sila sa kani-kanilang trabaho. Nung mga panahon na yon na hindi pa malinaw ang isip ko kahit 19 na ako, pinakita ko sa kanila na eto ang anak nyo na hindi nyo napagtuunan ng pansin kasi mas mahalaga sa inyo ang trabaho. Kaya heto ako at kung kani-kanino naghahanap ng atensyon. Alam kong baluktot ang katwiran na yon, pero yun talaga ang pinaniniwalaan ko dati. Mabigyan ko lang ng rason ng pagbabarkada at bisyo ko. Hanggang sa masuot na nga ako sa isang senaryo na nagpabago sa buhay ko. Yung mga barkada ko, pinapunta nila ako sa isang bakanting lote na madalas din naming tambayan. May babanatan daw kami. Akala ko nga babanatan lang kasi may atraso sa kanila. Pero nagulat na lang ako nang maglabas ng patalim ang isa sa kanila. Walang awang sinaksak yung lalaki na binanatan na namin. Pinatay pa nila. Nanindig yung balahibo ko sa nerbiyos. Aminado akong makalukuhan din ako. Pero alam ko sa sarili kong hindi ako aabot sa ganoong punto. Hindi ako papatay ng tao. Tapos yung kaibigan ko, pinahawakan sa akin yung ginamit niyang patalim. Ako raw ang magtago dahil ako ang pinakamalinis sa amin. Hindi ako mapapaghinalaan. Sa katanghan ko at kalituhan ay tinanggap ko naman. Naiuwi ko pa nga sa bahay. Kinabukasan lang, may nagsabi sa akin na isa rin sa kanila. Tinimbre daw ako ni Boyet sa mga pulis. Sinabing ako ang pumatay doon sa lalaki kahit hindi naman totoo. Katunayan nga raw ay nasa akin yung patalim. Sa takot ko na makulong ay humingi ako ng tulong sa mga magulang ko. Sabi ng papa ko habang inaayos nila ang problemang pinasok ko ay umuwi na muna ako sa probinsya namin. Pero wag akong uuwi sa lumang bahay namin doon, kundi sa kabilang baryo kung saan nakatirik ang lumang bahay ng Lola Esi ko. Doon daw ako magtago pansamantala. Hanapin ko raw ang dating katiwala na si Mang Jose at siya na raw ang bahala sa akin. Sinunod ko yung sinabi nila mama at papa. Mag-isa akong bumiyahe patungo sa probinsya na ang tanging bitbit ay konting pera. 2 bag na puro damit at saka kapirasong papel na kinasusulatan ng address at pangalan ng katiwala sa lumang bahay ni Lola Ese. Habang sakay ako ng bus ay nagpupuyos ang kalooban ko. Hindi ako makapaniwala na ang mga tao na inakala kong mga kaibigan ay siya pang maglalagay sa akin sa kapahamakan. Gusto ko silang gantihan. Kapag naayos nila papa ang problema ko, balak ko talaga silang bawian nun. Pero sa mga sandalingang yun, ay wala akong mapagpipilian kundi ang pansamantalang magtago. Kahit may hawak akong address ay hindi ko pa rin maiwasan na maligaw. Paano ba naman kasi? Unang beses ko yun na bumiyahe ng mag-isa at malayo pa. Sobrang layo. Parting Albay pa. Halos 14 na oras akong nakaupo sa bus. Makakatayo lang kapag may stopover. Nung sa wakas ay makababa na ako ng bus, natulala ako sa lawak ng mapunong lugar. Ilang tao ang pinagtanungan ko para lang matuntun ko mismo yung baryo na kinalakhan ng papa ko. Parang napakaliblib na eh. Pakiramdam ko nasa ibang mundo na ako. Malayong malayo sa Maynila at wala akong kakilala maski isa. Naisip ko nga, dapat yata nagpakulong na lang ako. At least madadalaw pa ako nila mama at papa o kaya ng mga kapatid ko kesa sa lugar na yun na para akong tinapon. Masakit na ang paa ko sa kakalakad. Pero yung kabilang baryo na sinasabi ng papa ko, hindi ko pa natutuntun. Tama naman yung direksyong sinasabi sa akin ng mga napapagtanungan ko. Kaya lang, sadyang malayong lakarin. Wala na raw kasing pumapasok na sasakyan doon. Kung meron man ay bihira.
Malubak yung mga daan at iilang kabahayan lang naman ang nandoon. Tapos yung bahay ng lola ko nasa dulo pa yata. Sabi ni Papa madadaanan ko yung bahay ni Mang Jose. Nadaanan ko naman. Kaso hindi na pala siya nakatira doon. Ang sabi ng taong nakausap ko roon sa ibang bayan na raw. Matagal na. Hindi na ako nag-abalang hanapin si Mang Jose. Ang hinanap ko na lang talaga ay yung bahay ng Lola Esi ko na gabi na nang matagpuan ko. Malapit na sa bundok yun. Malaki at mataas ang gate pero kalawangin na. Halatang kasing tanda na ng mga puno sa paligid. Yung bahay halatang napaglipasan na ng panahon. Hindi kasing laki ng inaasahan ko. Pero tingin ko kasya pa yung 3 pamilya. Tapos halatang luma na rin. Yun nga lang hindi ko alam kung paano ako makakapasok kasi nakasara na yung gate. Hindi ko naman kayang akyatin ang taas. Nag-isip ako ng paraan. Una ay nilibot ko muna yung buong bakod. Baka may makita akong sirang parte na pwede kong madaanan. Wala naman ako nakita. Napatingala ako sa itaas ng puno. Nakasandal yun sa loob ng bakuran. Kung maaakyat ko ang puno at makakatulay ako sa sanga patungo sa loob, ayun, swak na ako sa loob ng gate. Ganun nga ang ginawa ko. Siyempre hindi yun ganun kadali sa akin. Nahirapan talaga ako dahil hindi naman ako sanay umakyat at maglambitin sa puno. Sinubukan ko lang at nagawa ko naman. Bumagsak ako sa loob. Nasaktan yung hita at binti ko pati yung balakang. Pero ayos lang. Kaya naman. Paika-ika akong naglakad palapit sa pintuan ng bahay. Ang malas, nakakandado rin. Pero sa loob nakasara kasi wala namang kandado sa labas. Ang bala ko ay ikuti ng labas ng bahay. Baka naman may sira o bukas na bintana since matagal nang bakante ang bahay na yon. Siguradong may marupok na bahagi na. Pero hahakbang pa lang ako paikot ay nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Bumungad ang isang matandang babae. Mga nasa 50 o 60 ang edad. Matalim yung tingin niya sa akin. Akala ko nga ay siya yung lola ko. Ang ibig kong sabihin ay multo ng lola ko. Kasi hindi ko naman kabisado yung mukha ng mama ni Papa. Sa litrato ko lang siya nakita. Tapos tinanong niya ako kung sino raw ako. Nautal ako sa pagsagot. Nagpakilala ako. Ako yung anak ni Artemio, pangalan ng papa ko. Sinabi ko na rin na doon ako titira pansamantala. Binalik ko sa kanya yung tanong kung sino siya kasi bahay ng lola ko yun. Hindi niya ako sinagot. Nanlilisik pa rin yung tingin niya sa akin habang paunti-unti na lumalapit. Nung aatakihin na niya ako na para siyang aswang, ay biglang may sumigaw mula sa likuran ko. Pinipigilan niya yung matanda at tinawag niyang nanay. Kaya natigilan yung nakakatakot na matanda. Isang magandang babae na sa tansya ko ay hindi kami nagkakalayo ng edad. Mukhang may edad lang siguro siya sa akin ng konti. Baka nasa 20 mahigit lang. Tumistansya sila sa akin habang nag-uusap. Pero dinig ko kahit papano yung pinag-uusapan nila. Sabi nung magandang babae na may mahaba at itim na buhok, kapag daw pinatay ako ng nanay niya, ay baka hanapin ako roon ng mga kamag-anak ko at malaman pa na naninirahan sila roon ng walang pahintulot. Mas mabuti raw siguro kung kausapin nila ako at makipagkasundo na lang. Napakunot ang noo ko. May pagpatay talaga. Kahit nakakatakot ang itsura ng matanda, ay hindi naman ako papayag na patayin nila ako. Siyempre lalaban ako. Sa takbo ng usapan nila, mukhang nagtatago lang din sila roon. Sa pagkakataon na yun, medyo lumakas na ang loob ko pagharap uli nila sa akin. Ginatungan ko pa ang sinabi ng dalaga. Niyabang ko na alam nila mama at papa na doon ako nagpunta. Kaya kapag may nangyaring masama sa akin, nako tsak na pupuntahan din nila ako roon kasama ang mga pulis. Sila baka ako? Paano sila nakatira sa bahay ng lola ko? Kamag-anak ba namin sila? Hindi nakasagot ang mag-ina. Nagkatinginan muna sila. Nagpakilala yung dalaga na siya si Penelope. Nakiusap siya na kung maaari
ay maghati na lang muna raw kami sa bahay o pareho kaming tumira doon habang naghahanap pa sila ng malilipatan. Hindi naman ako agad-agad pumayag sa kagustuhan ng mag-ina nang walang kondisyon. Sabi ko sige, pwede kaming parehong tumira doon. Pero kailangan ay pakainin nila ako o isama sa pagkain nila. Diskarte ko yun para makatipid ako. Hindi ko kasi alam kung hanggang kailan ako magtatago roon. At hindi ko rin sigurado kung may trabaho ba akong mapapasukan doon. Pumayag naman sila sa kondisyon ko. Sasagutin nila ang pagkain ko. Basta wag ko lang din daw silang pakikialaman at gagawa ng masama. Sabi ko naman hindi ako masamang tao. Kaya makakasiguro sila na wala akong gagawing masama sa kanila. Baka sila pa nga kako yung may gawing masama sa akin. Hindi na sila sumagot. Tinignan ni Penelope yung nanay niya. Tapos ay hinayaan na niya akong makapasok sa loob ng bahay. Malaki at malawak yung loob. May 6 na silid na hindi kalakihan. Kaya pwedeng-pwede naman talaga kaming 3 roon. Sabi nila, wala naman silang ibang kasama. Silang 2 lang talaga. Habang sinasabayan ako ni Penelope sa paglilibot sa bahay, yung nanay niya nakasunod lang ng tingin sa amin. Medyo matalim pa rin, pero hindi na gaya kanina. Hindi ko naman kasi masisi na nag-aalala siya. Kasi lalaki nga naman ako at pareho silang babae. Hindi ko na lang pinansin. Nakipagkwentuhan ako kay Penelope para mapanatag ang loob niya sa akin. Natanong ko siya na buti ka ako ay hindi sila napapasok ng masasamang loob dun. Lalo at pareho silang babae. Hindi raw. Kaya raw nilang protektahan ang sarili nila. E paano ka ako kung hindi totoo ang sinabi ko na apo ako ng may-ari ng bahay? Sabi niya alam daw niya na nagsasabi ako ng totoo. Kung paano niya nalaman ay wag ko na raw itanong. Unang gabi ko sa bahay ni Lola Ese, hindi ako makatulog. Hindi ako sanay sa nakakabinging katahimikan. Puro kuliglig ang naririnig ko. Hinanap ko yung mag-ina. Yung tinuro ni Penelope na mga silid nila, parehong nakasara na kahit ang aga-aga pa ng gabi. Lumabas na lang ako. Doon ako tumambay sa terrace. Pinagmasdan ko yung paligid. Grabe, kahit saang panig ako tumingin ay puro dilim lang ang nakikita ko. Bahagya lang maaaninag ko yung mga puno kasi yung liwanag nanggagaling lang sa buwan. Walang kuryente sa bahay ni Lola. Mga gasera lang. At yung tubig ay iniigib lang din daw sa puso na nasa loob lang din naman ng bakuran. Sa mga sandaling yun, iniisip ko talaga kung makakaya ko bang mabuhay sa ganoong sistema. Ang konsuelo ko na lang ay may kasama ako roon na magandang dalaga. Naglalaro na agad sa isip ko na ligawan ko siya. Palilipasin ko lang muna ang mga araw. Kakaibiganin ko lang muna siya. Nagsindi ako ng yosi. Maya-maya ay nakarinig ako ng alulong ng aso. Kumunot yung noo ko. Kasi ang alam ko, umaalulong lang ang aso kapag may mamamatay. Sabi ng matatanda sa amin, nakikita raw ng aso ang pagdating ni kamatayan para sunduin ang kung sino mang mamamatay. O kaya naman daw ay kapag may aswang sa paligid. Natakot ako sa naisip kong yun, kaya pumasok na ako sa loob ng bahay. Tiniyak ko na naisara kong mabuti ang pinto. Nung nakahiga na ako, bigla naman akong nakarinig ng parang malakas na bugso ng hangin. Yung tipong bumubuka at tumitiklop na malaking bagay. Parang pumapagaspas. Hindi naman ako matatakutin. Pero sa totoo lang ay nakaramdam ako ng takot nang maisip ko na baka manananggal yun. Gusto ko sanang katukin yung mag-ina sa mga kwarto nila. Pero baka naman sabihin nila na naduduwag na ako. Wala pa man din akong nakikita. Samantalang sila nga ay nakatira doon nang hindi natatakot sa mga ganoon. Kaya nanahimik na lang ako sa loob ng kwartong napili kong gamitin. Pinakinggan kong mabuti yung tunog na yon na nagpapakilabot sa pakiramdam ko. Tingin ko umaaligid lang sa bahay. Hindi naman siguro buntis si Penelope. Mas lalo ang nanay niya.
Hanggang sa nakatulugan ko na yung pag-iisip sa hinihinala kong manananggal. Paggising ko kinaumagahan, may nadatnan akong pagkain sa mesa. Para sa isang tao lang yon. Kaya naisip ko na tinira talaga nila para sa akin. Kumain na muna ako, tapos hinanap ko si Penelope. Hindi ko sila makitang mag-ina kaya sinigaw ko yung pangalan ni Penelope at Aling Orang. Nagulat pa ako nang biglang magsalita sa likuran ko si Penelope. Tinanong kung bakit ko sila hinahanap. Sabi ko ay nag-aalala lang ako sa kanila kasi hindi ko sila nakita. Nasa likod bahay daw sila. Meron silang mga tanim doon at yun ang inaasikaso nila ngayon. Sumama ako sa likod bahay. Nakita ko na may mga tanim nga sila roon. Mga pechay, talong, okra, talbos. Ang dami. At hindi ko na alam yung iba pa. Doon daw sila kumukuha ng pagkain. Minsan ay pumapasok sila sa kakahuyan para maghanap ng iba pa. Si Aling Orang parang pinapakiramdaman ng bawat kilos at sasabihin ko. Para ba akong nasa trabaho na under observation? Nabanggit ko rin sa kanila yung alulong ng aso kagabi at yung pagaspas na parang pakpak ng manananggal. Kung narinig din ba nila? Ayan na naman yung makahulugang tinginan nilang mag-ina. Tapos sabi ni Penelope, sanayin ko na lang daw ang sarili ko sa mga kakaibang maririnig at maski makikita dahil nasa probinsya ako. Ganun daw talaga roon. Wag na raw akong mag-isip ng kung ano-ano. Basta matulog daw ako lagi ng maaga para makagising din ng maaga. Sinunod ko naman ang bilin ni Penelope. Pinakita ko sa kanya na masunurin talaga ako para makapuntos. Tapos mga sumunod na araw ay tinutulungan ko pa silang mag-ina sa mga ginagawa nila. Pagluluto sa kahoy, pag-iigib, maski paglalaba at pagsasampay ng mga nilabhan nila. Talagang pinaramdam ko sa kanila na mabuti akong tao. Isa nga lang ang napansin ko sa mag-ina. Napakakunti nilang kumain. Kulang na lang ay hindi mabawasan ng pagkain nila. Ako lang nga halos ang nakakaubos. Pinauna ko nga eh. Sabi ko kumain lang sila ng kumain. Huwag silang mahiya sa akin. At lalong huwag silang magtitipid sa pagkain. Kasi tutulungan ko rin naman sila. Hindi ko sila hahayaang magutom. Maghahanap ka ako ng trabaho. Si Aling Orang ang sumagot. Kahit nung hindi pa raw ako dumarating sa bahay na yon, ay ganun na sila kumain. Wala raw akong dapat ipag-alala sa kanila. Hindi ko alam kung concern ba siya o galit. Kasi yung mga mata niya, mata pa rin ng babaeng matapang. Tapos noon, narinig ko silang nag-uusap sa silid ng nanay niya. Galit ang boses ni Aling Orang. Masyado raw akong magsalita. Madaldal. Sa tingin daw niya, sa huli ay ako ang magpapahamak sa kanila. Gusto ko sanang kumatok para sumabat. Pero nang marinig ko na pinagtatanggol naman ako ni Penelope, ay nagkibit balikat na lang ako. Sabi ni Penelope, sa tingin niya ay mabait akong tao. Lumabas ako ng bahay at nag-ikot-ikot sa paligid. Hindi nga lang ako masyadong lumayo kasi baka maligaw ako. Sa pag-iikot ko, nakakita ako ng tindahan sa hindi kalayuan. Napaisip ako kung meron pa bang bumibili ron kasi napakakunti naman ng mga bahay at layo-layo pa. Lumapit ako at bumili ng yosi. Hindi ako kilala ng tindera kaya tinanong niya kung saan ako nakatira at kung sinong kamag-anak ko roon. Minabuti ko na wag na lang sagutin ang tanong niya. Sabi ko, pagbilhan na lang niya ako ng yosi. Mukhang nainis nga siya. Patalikod na ako nang bigla niyang sabihin na mag-ingat daw ako kasi may mga aswang na naninirahan sa baryo. Baka raw mabiktima ako. Nagpasalamat ako at tuluyan ko na siyang tinalikuran. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Pero kung yung alulong ng aso at pagaspas ng pakpak ang pagbabasihan ko, mukha namang nagsasabi siya ng totoo. Meron ngang aswang sa baryo na yon. Pagbalik ko sa bahay, nakatingin lang yung mag-ina. Pagtalikod ni Aling Orang, nagulat si Penelope nang iabot ko sa kanya ang isang tangkay ng gumamela. Pinitas ko yon sa nadaanan kong bakuran.
nakalawit sa daan eh. Nagpasalamat si Penelope. Nililingon pa niya yung nanay niya na parang nag-alala siya. Pero halata namang kinilig siya sa bulaklak na yon. Hindi ko na pinatagal ang mga araw. Niligawan ko si Penelope. Sabi niya magagalit ang nanay niya kahit nasa edad naman na siya. Para wala na lang siyang masabi, ay palihim na lang ang ginawa kong panliligaw. Pati nang sagutin na niya ako ay naging lihim din sa nanay niya. Sa pagkukwentuhan namin ay nabanggit ko kay Penelope yung babala ng tindera. Huwag ko na lang daw pansinin. Kahit saang lugar naman daw ay may aswang. Isang gabi mahimbing na ang tulog ko nang bigla akong magising at mapabalikwas ng bangon. May narinig kasi akong sigaw. Hindi ko alam kung panaginip lang ba, kaya pinakiramdaman ko pa. Binukas kong maigi yung tenga ko kung may maririnig pa uli ako. Mga ilang segundo lang ay may narinig na naman ako. Bumangon na ako ng tuluyan. Lumabas ako ng silid at kinatok si Penelope. Hindi siya nagbubukas ng pinto. Baka mahimbing pa rin ang tulog niya, kaya si Aling Orang na lang ang kinatok ko. Para sana tanungin kung ano yun. Pero hindi rin niya ako pinagbuksan. Binuksan ko ng konti yung bintana sa sala at sumilip ako sa labas. Nanlaki yung mga mata ko nang mula roon ay makita kong may babaeng tumatakbo sa gitna ng dilim, hindi kalayuan sa bahay. Hindi ko naman nakita kung sino yung humahabol sa kanya. Bilang tao syempre nag-alala ako. Tulad ng sinabi ko, hindi nga ako masamang tao, kaya hindi ako nakatiis. Tumakbo ako sa kusina, bit-bit yung gasera. Naghagilap ng kutsilyo. May nakita naman ako. Yun sana ang dadalhin ko nang may makita akong itak na nakasabit sa dingding. Yun na lang ang hinugot ko at dinala palabas ng bahay. Nagtaka pa ako nang paglapit ko sa gate ay nakabukas na. Naisip ko nakalimutan yata naming isara. Delikado pala kami kung hindi ko yun nakita. Paglabas ko naman ng bakuran ay hindi ko na makita yung babae. Nilakad ko yung direksyon na nakita kong tinakbuhan niya kanina. Pero hindi ko na talaga siya nakita. Kaya bumalik na ako. Sana lang ligtas siya. Dasal ko habang pabalik ako ng bahay. Nag-alala kasi ako dahil siguradong masamang tao ang humahabol sa kanya. O kaya naman ay isang aswang. Kaso ano namang gagawin ko? Hindi ko na siya naabutan. At hindi ko na rin narinig yung pagsigaw niya. Kaya papaano ko pa siya matutulungan? Ewan kung saan ako humugot ng tapang ng gabing yon. Kinabukasan paggising ko, tulog pa rin yata sila kasi mga nakasara pa rin yung mga kwarto nila. Pero napadalawang tingin ako sa pinto ng silid ni Aling Orang. Lumapit pa ako ng konti para makita kong maigi. May bakas ng dugo sa seradura ng pinto. Para bang may kamay na may dugo ang humawak doon. Nung hahawakan ko para matiyak kung dugo nga ba yun, ay biglang bumukas ang pinto. Si Aling Orang. Matalim na naman ang tingin niya sa akin. Ano raw ang kailangan ko? Napalunok ako kasi nagulat nga ako sa pagbukas niya ng pinto. Sabi ko na lang kakatukin ko nga sana siya para itanong kung anong pwede kong lutuin sa agahan. Sabi naman niya ay sa susunod maghanap na lang ako ng kung anong meron sa kusina. Sarili ko lang daw ang dapat kong asikasuhin at siya na ang bahala sa kanilang mag-ina. May kasungitan talaga ang matandang yon. Minsan gusto kong ipaalala sa kanya na pamamahay yun ng lola ko at basta na lang silang tumira doon ng walang pahintulot. Kaya kailangan tignan naman niya ako kahit papano bilang tunay na apo ng may-ari. Kundi nga lang kay Penelope ay masasagot ko talaga siya ng kasungitan niya sa akin. Habang kumakain ako ng almusal ay laman pa rin ang isip ko yung nangyari kagabi at pati na rin yung dugo sa doorknob ng pinto ni Aling Orang. Nung araw ding yun, naisip kong magpunta sa palengke o talipapa kung anong meron dun para makabili ng karne. Puro na lang kasi gulay ang pinapakain sa akin ng mag-ina. Nauumay na ako. Hindi ko sinabi sa mag-ina ang balak ko na bumili ng karne na pangsigang. May alam naman ako sa pagluluto. Kahit batang kalye ako. Tinuruan ako ni mama.
Susurpresahin ko sila. Sisiguraduhin ko na magugustuhan ni Penelope ang luto ko. Paglabas ko, may nakasalubong akong isang babae at isang lalaking parehong may edad na. Nag-uusap sila. Ang pinag-uusapan nila yung tindera na nabiktima raw ng aswang kagabi. Napalingon ako sa kanila paglampas nila sa akin. At nang tignan ko nga yung tindahan na binibilhan ko ng yosi, ay nakasarado na yon. Siya siguro yung nakita kong tumatakbo kagabi. Palibhasa madilim at gawa na rin ng distansya kaya hindi ko namukaan. Nakauwi na ako at nagluluto na ng sinigang na baboy. Naalala ko yung sinabi sa akin ng tindera na mag-ingat ako sa aswang. Tapos siya pala yung mabibiktima ng aswang. Pinoproseso ko sa utak ko kung totoo nga ba yun. Ang hirap kasi paniwalaan. Nung panahon na yon, ang cellphone pa lang ay Nokia. At wala ako noon kaya hindi ko matawagan sina mama at papa kung ano na yung balita sa kaso ko. Hindi ko rin sila matawagan para masabi yung kalagayan ko ron. Ang usapan kasi namin ay pupuntahan nila ako kapag okay na. Sila yung susundo sa akin at hindi naman daw yun magtatagal. Naglalaro sa isip ko na maghanap ng payphone. Gusto ko silang makausap para tanungin sana tungkol sa aswang. Mas gusto kong malaman ng tungkol doon kaysa sa kaso ko. Lumapit sa akin si Penelope. Tinanong kung anong niluluto ko. Sinabi ko naman at hindi ko rin maiwasang sabihin ang tungkol sa nabalitaan ko sa labas, pati yung nangyari kagabi. Hindi umiimik si Penelope. Nakayuko lang siya, nakatingin sa niluluto ko. Kapag aswang ang pag-uusapan, parang umiiwas siya. Akala ko nga ay magugustuhan nilang mag-ina ang sinigang na niluto ko. Pero si Aling Orang hindi kumain. Ayaw lumabas ng silid. Hindi ko alam kung anong problema. Ayaw din namang sabihin sa akin ni Penelope. Si Penelope naman, konting-konti lang din ang kinain. Hindi yata nasarapan. Kahit sinabi niya na masarap naman ang niluto ko. Nung araw ding yon, ay lumabas ako para maghanap nga ng payphone na matatawagan. May nakapagsabi sa akin na doon pa raw sa bayan. Pero sa loob ng baryo ay wala. Hindi na lang ako tumuloy. Tinamad akong maglakad ng malayo. Ang hirap din kasi ng transportasyon doon. Bumalik na lang ako sa bahay. Nalaman ko na may sakit pala ang nanay ni Penelope. Pero kahit anong pilit ko na dalhin namin sa doktor, ay ayaw nila. Maski sa manggagamot sa baryo. Sigurado namang may albularyo doon o kaya hilot. Ayaw din nila. Naisip ko may sarili talagang mundo ang mag-ina. Nung sumapit uli ang gabi, naging maalinsangan ang panahon. Pabiling-biling na naman ako sa higa. Kakatulog ko pa lang yata nang magising uli ako. Dahil nakarinig ako na parang may bumubulong-bulong. Hindi ko naman maunawaan ang sinasabi. Basta naririnig ko lang. Hindi muna ako lumabas ng silid. Dinikit ko yung tenga ko sa dingding ng kwarto. Kasi parang doon lang sa kabilang dingding nang gagaling yung tunog. Hindi ko pa rin matiyak, kaya lumabas na ako at sa sala, doon ko pinakinggang mabuti. Tumingin ako sa relo ko. Pasado 3:00 na pala ng madaling araw. Akala ko gabi pa. Tumingin ako sa silid ni Penelope. Nakasara. Yung kay Aling Orang, bahagyang nakabukas kaya nagtaka ako. Lumapit ako at sumilip. Kitang-kita ko na pinapahiran ng langis ni Penelope ang nanay niya sa iba't ibang bahagi ng katawan. At kumibot-kibot yung mga labi niya. Ibig sabihin ay siya pala yung naririnig kong bumubulong-bulong. Yun siguro yung paraan niya para pagalingin ang nanay niya. Pero hindi ko alam kung bakit may kakaiba akong nararamdaman habang tinitignan ko yung bote ng langis na ginagamit niya. Tingin ko langis nga lang talaga na may nakababad na kulay bulok na dahon at mga maliliit na ugat ng halaman. Pati sa pagbulong niya ng ewan kung ano, parang may mali. Nakakapangilabot. Nung bigla siyang lumingon sa direksyon ng pintuan ng silid, ay nagmadali na akong umalis at bumalik sa kwarto ko.
Nadagdagan na naman ang iniisip ko dahil sa nakita ko. Nagulat pa ako nang may kumatok sa pinto. Nag-alanganin akong buksan pero binuksan ko pa rin. Si Penelope. Sabi niya kung pwede raw ba na sa kwarto ko siya matulog. Nabigla ako. Hindi ko alam ang dahilan niya. Kakakita ko lang sa kanya na pinapahiran ng langis ang nanay niya. Tapos biglang makikitulog sa kwarto ko. Hindi ko alam kung anong nakain ni Penelope. Bakit niya gustong matulog katabi ko? Basta ang sabi niya, kailangan naming gawin ng isang bagay sa lalong madaling panahon bago pa raw magpasya ang nanay niya na bumalik sila sa bundok. Yung sumunod na sinabi niya ay lalo kong kinagulat. Gusto raw niya na magkaanak kami. Teka muna kako, mahal ko siya pero ang bilis naman yata niyang magdesisyon na anak agad. Ang bata-bata ko pa. Ganon din naman siya kaya wala pa talaga sa isip ko yun. Masaya lang ako na magkarelasyon kami at alam ko na pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa. Pero yung bumuo ng pamilya, naku baka mapatay ako ng papa ko. Sobra-sobra na yung sakit ng ulo na binigay ko sa kanila. Hindi na kumibo si Penelope. Lalabas na lang sana siya ng silid pero hindi ko siya natiis. Hinawakan ko yung kamay niya at hinila palapit sa akin. Tapos hinapit ko yung bewang niya at hinalikan siya. At nangyari na nga ang hindi pa dapat mangyari. Mahimbing akong nakatulog dahil sa ginawa namin. Pagkagising ko ay wala na sa tabi ko si Penelope. Doon sa likod bahay ko siya natagpuan. Mag-isa lang siyang nag-aayos ng mga pananim. Tinanong ko kung hindi pa ba magaling ang nanay niya. Umiling siya. Bakit kasi hindi pa namin dalhin sa doktor? Dinaan na naman niya ako sa hindi pag-imik. Pag ganun alam ko na hindi siya sang-ayon sa sinasabi ko. O sige kako, sabihin na lang niya sa akin kung anong maitutulong ko sa paggaling ng nanay niya. Wala raw. Kapag hindi pa rin daw gumaling sa loob ng 1 linggo, ay mapipilitan siyang iuwi ang nanay niya sa lugar ng mga kamag-anak nila sa bundok. Alam niyang sila lang ang makakapagpagaling sa kanya. Tinanong ko siya kung saan ba yun. Bakit hindi pa namin dalhin para gumaling na agad? Hindi raw ako pwedeng sumama. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pwede. Pero hindi ko mapilit si Penelope na sabihin sa akin ang dahilan. Ang labo talaga niyang kausap. Maliban kung meron silang tinatago sa akin. Wala akong nagawa kundi pakiramdaman na lang muna silang mag-ina. Kasunod noon ay ang sunod-sunod na gabi pang may nangyari sa amin ni Penelope. Isang umaga pagkagising ko, masarap ang tulog ko nun. Hinanap ko agad si Penelope. Aayain ko sana siyang maglakad-lakad sa labas. Parang exercise ba o magja-jogging. Sa totoo lang kasi ay inip na ako. Kung hindi nga lang talaga kay Penelope, baka hindi ako makatagal sa pagtira doon. Kaso nung umagang yon, wala siya sa kwarto niya. Wala rin sa kusina at iba pang parte ng bahay. Patakbo kong pinuntahan yung taniman nila sa likod bahay. Hindi ko rin siya nakita. Lakas loob kong kinatok yung silid ni Aling Orang. Pero paglapat pa lang ng kamay ko sa pinto, kusa nang bumukas. Ibig sabihin hindi nakalak. Wala rin doon yung matanda. Napaisip ako kung saan kaya sila nagpunta. Pilit kong pinanatag yung loob ko. Baka naman namalengke lang sila o may pinuntahang iba. Naghintay na lang ako sa terrace. Pero ilang oras ang nakalipas ay hindi pa rin sila bumabalik. Noon ko lang naisip na pumasok sa silid ni Penelope at tignan ang mga gamit niya. Ang lakas kasi ng kutob ko at hindi nga ako nagkamali. Walang laman ng aparador maski isang damit. Nakaramdam ako ng panlulumo pero binigyan ko pa rin siya ng rason. Baka kinailangan na niyang dalhin sa sinasabi niyang mga kamag-anak ang nanay niya. Tapos aabutin siguro sila roon ng ilang araw kaya dinala yung mga gamit niya. Baka konti lang kasi talaga ang damit niya. Tapos hindi na sinabi sa akin na aalis na sila kasi baka nga naman magpumilit akong sumama. Kahit hindi ako mapakali ay naghintay pa rin ako.
Yung ilang oras ay inabot kinabukasan. Hindi ko na alam kung ano pa ang iisipin ko. Isang hapon hindi ko na malayan na nakatulog ako sa sofa. Naalimpungatan ako at narinig ko na may kumakalampag ng gate. Nagmadali ako sa pagbangon. Akala ko kasi ay sina Penelope at Aling Orang. Patakbo akong lumabas para tignan kung sino yon. Nagulat ako dahil hindi yon ang mag-ina, kundi sina Mama at Papa. Binuksan ko yung gate. Walang dalang malaking bag sina Mama at Papa. Ibig sabihin hindi sila magtatagal o baka susunduin na ako. Yon ang nasa isip ko. Pero malungkot na balita pala ang dala nila. Hindi pa raw ako pwedeng lumutang. Malakas pa ang kaso laban sa akin. Pero sa tingin naman nila ay malapit na nilang makumbinsi yung isa kong kaibigan na tumistigo sa panig ko. Kaya kakailanganin ko pang manatili roon. Sabi ko kay Papa baka naman pwede nila akong iwanan ng cellphone doon. Pero hindi siya pumayag kasi baka yun pa raw ang magpahamak sa akin. Kilala kasi ako ni Papa. Alam niya na kapag may cellphone ako ay siguradong hindi ko matitiis na kontakin yung mga kaibigan ko sa Maynila. Baka raw matuntun ako ron. Kaya magtiis na muna ako. Pera ang iiwan nila sa akin para may panggastos daw ako. Kung kailangan ko naman daw ng tulong ay puntahan ko lang yung mga kamag-anak namin. May sinabing lugar si Papa. Nung saglit kaming iwan ni Papa para libutin ang lugar, nagkaroon ako ng pagkakataon na kausapin si Mama tungkol sa napapabalitang gumagalang aswang doon. Sabi ni Mama wag kong intindihin yon. Asin lang, takot na ang mga aswang. Basta wag akong gumala roon ng gabi ay makakaiwas na ako. Ang iwasan ko raw ay yung masasamang tao na posible kong makasalamuha kung gagala-gala ako roon. Para daw hindi ako mainip, isipin ko na lang na mas mabuti na ron kesa sa kulungan. Pagbalik ni Papa, tinanong niya ako kung sino ang may-ari ng taniman sa likod bahay. Imposible naman daw na ako ang nagpatubo agad ng mga yon. Wala naman akong alam sa pagtatanim. Napilitan akong magsinungaling. Sabi ko, dinatnan ko na yan dito. Naisip ko lang diligan tuwing umaga kasi nga naiinip ako. Na very good pa ako kay Papa. Buti naman daw at naisip ko yon. Malaki raw ang maitutulong noon sa pagkain ko. Tumangutango na lang ako. Ayoko kasing idagdag pa sa problema nila ang tungkol kina Penelope at Aling Orang. Kinakabahan nga ako na baka kung kailan nandoon na sina Mama at Papa ay tsaka pa bumalik ang mag-ina. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yun sa kanila. Lalo na yung namamagitan sa amin ni Penelope. Hindi naman nagtagal doon ang mga magulang ko. Kinabukasan din ay umuwi agad sila dahil marami pa raw silang kailangan asikasuhin. Marami silang bilin sa akin na hindi ko na iisa-isahin sa inyo. Medyo nakahinga ako ng maluwag nung makaalis na sila. Kasi hindi sila nag-abot nila Penelope. Kaso naman, ilang araw na uli ang nakalipas ay hindi pa rin bumabalik ang dalawa. Napilitan akong magdesisyon na hahanapin ko sila sa bundok. Paalis na sana ako nun nang dumating naman ang isang matandang lalaki. Parang nasa 70 o 80 na siya. Puti na lahat ng buhok. Nagulat ako dahil siya pala si Mang Jose, ang sinasabing dating katiwala ni Lola Ese. Natuntun pala siya nila Mama nung isang araw sa tinitirhan niya at sinabi nga raw na nasa bahay ako ni Lola. Pinakiusapan nila si Mang Jose na tignan-tignan ako ron o kaya ay samahan muna ako at babayaran nila siya. Hindi ko na muna tinuloy ang paghahanap ko sa bundok. Hinarap ko muna si Mang Jose. Nakipag-usap ako sa kanya. Hindi ko pa binabanggit sina Penelope at Aling Orang ay nabanggit na niya. Sabi niya mabuti raw at wala na pala roon yung mag-inang aswang. Gulat na gulat ako. Namilog talaga yung mga mata ko, pati yung ulo ko sa pagkabigla. Nilinaw ko pa. Sino baka kung mag-inang aswang ang sinasabi niya? Sina Aling Orang daw at ang anak na si Penelope. Hindi ako nakaimik.
Hindi ako makapaniwala. Naging interesado ako sa kwento ni Mang Jose. Paano niya ako nasabi na aswang yung mag-ina? Ayon sa kanya, kahit namatay na si Lola Ese, ay nanatili pa rin siyang katiwala ng bahay. Hindi niya iniiwan dahil katwiran niya malaki ang utang na loob niya sa matanda. Kaya hindi niya magagawang pabayaan ang naiwan nitong tahanan. Kahit wala na siyang matanggap ni Kusing bilang kabayaran sa pagbabantay niya roon. Hindi naman niya matirahan na as in gawin niyang bahay. Kasi ang dami niyang anak at bawat anak niya gusto siyang kuhanin. Ang ginagawa raw niya ay nagpapalipat-lipat na lang siya sa kanila para mapagbigyan niya lahat. 6 daw yung anak niya. Pero hindi maaaring hindi niya bibisitahin at lilinisin ang bahay ni Lola Ese. Tsaka lang daw niya tuluyang iiwan ang bahay ni Lola kapag tumira na doon sina Papa o yung kapatid ni Papa na nasa ibang bansa. Pero hanggat wala ngang tumitira, ay aasikasuhin pa rin niya. Hanggang isang araw nga, ay nagulat na lang siya nung makita roon yung mag-ina. Sinita raw niya kasi hindi naman niya kilala ang mga yon. Nakiusap daw sa kanya na doon muna sila. Ang sabi naman ni Mang Jose, hindi maaari kasi baka siya naman yung masita nila Papa kapag nagpatira siya ng ibang tao. Aba, nagalit daw sa kanya yung matandang babae. Si Aling Orang nga. Inatake siya at kamuntik na siyang patayin. Nung atakihin daw siya at magkaharap sila ng malapitan, ay kitang-kita niya ang pagbabago ng anyo. Naging mabalasik daw. Mabagsik. Anyong halimaw na kulukulubot ang muka. Sasakmalin na talaga siya sa liig. Buti na lang at inawat nung anak. Kung hindi ay baka napatay na siya nun. Pero yung anak, ganun din. Nagbago rin ang anyo. Hindi nga lang matapang na gaya ng ina. Dahil doon ay hindi na siya pinayagan ng mga anak niya na magbantay pa ng bahay ni Lola. Total naman daw ay yung mga anak nga ay hindi na rin yun inaasikaso. Kasunod nun ay kumalat na yung balita sa mga aswang. Nung una natakot siya na ituro ang mag-ina kasi baka raw balikan siya ng mag-inang aswang at idamay pa yung mga anak niya at apo. Pero nung may mga nabibiktima na nga, ay doon na siya pinilit ng mga anak niya na sabihin sa mga nagro-ronda ang nakita niya sa bahay ni Lola. Kaya naman daw nilang protektahan ang sarili nila. Kaso nang sugurin na ng mga nagro-ronda ang bahay, ay wala namang natagpuan doon. Wala ni anumang bakas na may aswang nga na naninirahan doon. Kahit nakakandado yung bahay, duda ni Mang Jose ay patuloy pa rin nakakapanirahan doon ng mag-ina dahil may kakayahan silang magbago ng anyo. Ang maging isang itim na ibon. Kaya madali nilang natatakasan ang anumang panganib na nakaamba sa kanila. Hindi raw matiyak ni Mang Jose kung anong uri ng aswang ang dalawa. Basta ang sigurado daw niya ay aswang talaga ang mag-inang yun. Nag-alala nga raw siya para sa akin nang malaman niya na nasa bahay ako ni Lola. Hindi niya ako nabalaan tungkol sa lihim na nakatira doon. Habang patuloy sa pagkukwento si Mang Jose tungkol sa mag-inang aswang, ako naman binabalikan ko sa isip yung mga nangyari tulad nung una naming pagkikita ng mag-ina. Muntik na rin akong atakihin ni Aling Orang. Kaya pala nakabukas ng sadya yung gate nun. Yung dugo sa seradura ng pinto matapos may mabiktima ang aswang nung isang gabi. Yung langis na panggamot ni Penelope sa nanay niya. Baka kaya nga ayaw nila na magpagamot sa doktor at maging sa albularyo ay dahil mga aswang nga sila. At baka kaya hindi sila masyadong kumakain ng pagkain ng tao ay dahil sa hindi sila mabubusog doon. May ibang hinahanap ang sikmura nila. Tapos idagdag pa yung mga kaluskos sa gabi at pumapagaspas na pakpak na naririnig ko. Nasa bunutan ko yung sarili ko. Parang sasabog yung utak ko. Nahirapan akong paniwalaan ng mga sinabi ni Mang Jose. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na hindi ko lang nakasama ang mag-ina sa iisang bahay, kundi nobya ko pa si Penelope.
ang sinasabi niyang anak ng aswang. Hindi naman siguro gumagawa lang ng kwento si Mang Jose. Napakaswerte ko kung totoo man yun dahil hindi nila ako pinatay. Hindi nila ako biniktima. Matapos kong malaman ang lahat ng yun, bigla akong nagdalawang isip kung dapat ko pa bang hanapin si Penelope. Sabi ko kay Mang Jose, mas okay siguro na doon na muna siya sa bahay para nga may kasama ako. Mukha naman siyang mapagkakatiwalaan, kaya makalipas ang mga 2 araw na magkasama kami, pinagtapat ko na sa kanya ang tungkol sa mag-inang aswang na sinasabi niya at ang pinagdaanan ko rin sa kanila. Inamin ko ang namagitan sa amin ni Penelope. Siya naman ang hindi makapaniwala. Mabuti raw at buhay pa ako. At baka nga kaya ako buhay pa ay dahil natipuhan ako ng dalagang aswang. Pero kung siya raw ang tatanungin, ay mas mainam na ang nangyari na umalis na sa bahay ng lola ko ang dalawa. Sa tingin niya, kaya bumalik sa bundok ang mag-ina ay para doon magpagaling ang matandang aswang. Kung hindi raw kasi yun napagaling ng anak niya, malamang ang mga kalahi nila ang makagagawa ng paraan para gumaling siya. Sa kabila ng mga nangyari, hindi ko pa rin maalis sa isip ko si Penelope. Sa tuwing magtatangka akong hanapin siya ay napipigilan naman ako ng isipin na isa siyang aswang at wala ring patutunguhan ang relasyon namin kung sakali. Pero hindi ko maipaliwanag yung lungkot na nararamdaman ko. Hinahanap-hanap ko talaga siya. Isang gabi nga ay narinig ko yung yabag ni Mang Jose na naglalakad sa sala. Kaya lumabas ako ng silid. Naabutan ko siyang hawak ang ilaw na gasera habang nakasilip sa konting bukas ng bintana. Tinanong ko siya kung anong nangyayari. Huwag daw akong maingay. Mukhang may hinabol na naman ang aswang. Napalunok ako. Naalala ko agad si Penelope. Sabi ko kay Mang Jose, titignan ko. Pinigilan niya ako. Alam daw niya ang iniisip ko. Pero hindi lang naman daw ang mag-ina ang aswang sa baryo. Meron pang iba. Minsan yung mga nakatira sa bundok ay bumababa para maghanap ng biktima. Meron din naman daw aswang na taga-ibang baryo ang dumadayo roon. Kaya wag ko raw itaya ang buhay ko sa gitna ng dilim. Sabi ko naman papano kung si Penelope nga yun. Tinanong ako ni Mang Jose kung mas mahal ko raw ba ang babaeng aswang kesa sa buhay ko. Kung oo ang sagot ko ay sumigi raw ako at sagupain ko ang dilim. Kung hindi naman ay manahimik na lang muna ako sa bahay. Hintayin ko na kusang magbalik sa akin si Penelope. Dahil kung mahal daw talaga ako noon ay magpapakita ulit yon sa akin. May punto naman si Mang Jose, kaya hindi na nga lang muna ako lumabas nung gabi kahit hindi pa rin ako mapakali. Kinabukasan nagpasya ako na hanapin pa rin si Penelope. Kay Mang Jose ako nagtanong kung saang bundok ba yung malapit doon. Sabi niya hindi ako masasamahan, kaya binilinan na lang niya ako ng mga dapat kong gawin at binigyan ng mga panlaban sa aswang gaya ng asin at dinikdik na bawang. May dala rin akong itak na proteksyon ko sa sarili ko. At sabi ay kailangan kong humingi ng permiso sa mga tagabantay sa bundok pagpasok at pag-alis ko roon. Hindi tao ang tinutukoy niya, kundi ang mga elemento raw na naninirahan doon. Panay opo na lang ang sinagot ko sa kanya. Ilang araw din akong naglibot sa bundok na yon at hindi yun naging madali para sa akin. Kaso sa kabila ng pagsisikap ko na mahanap si Penelope, ay palagi pa rin akong umuuwing bigo. Pakiramdam ko noon sa sarili ko, para na akong baliw. Ganun yata talaga pag na-inlove ka. Kahit anong kalagayan at pagkatao ng mahal mo, kapag tinamaan ka talaga ay wala kang magagawa, kundi ayuna ng puso mo. Isang beses pa nga ay hindi ako natiis ni Mang Jose. Sinamahan na niya ako. Mas alam at kabisado niya pala yung pasikot-sikot sa bundok na yon. Maliban kung hindi raw sa bundok na yon nagpunta ang mag-inang aswang. Kung gano'n ay hindi talaga namin matatagpuan. Nung hindi pa rin namin makita, ay wala na talaga akong pagpipilian, kundi ang maghintay na lang sa bahay ni Lola kung babalikan pa ba ako ni Penelope. Hindi ko nga inaasahan na
ang babalik kay si Mama. Hindi niya kasama si Papa kasi may importanteng inaayos sa trabaho. Gusto lang daw niyang kamustahin ang lagay ko ron. Sabi ko ayos lang ako at parang nagugustuhan ko na nga roon. Baka kahit matapos na ang kaso ko ay doon na muna ako. Paalam ko kay Mama. Natuwa naman siya kasi naisip niya na doon ay payapa ang isip ko. At wala raw akong barkada na posibleng maka-impluwensya na naman sa akin ng masama. Kampante siya dahil nandoon na si Mang Jose na alam niyang mabuting tao. Nung paalis na si Mama, sinabi niya na bibisitahin pa rin niya ako sa ibang pagkakataon. Tapos nun, hinatid ko na siya sa sakayan ng bus. Pag-uwi ko mula sa paghahatid kay Mama, magkahalong pagkagulat at pananabik ang naramdaman ko nang makita ko si Penelope. Nasa harapan siya ng gate, nakatayo at nakatingin sa akin na parang humihingi ng tulong. Nilapitan ko agad at niyakap. Tinanong ko kung ano bang nangyari, bakit sila umalis at nasaan ang nanay niya. Ang dami ko agad tanong pero wala pa siyang sinagot maski isa. Basta yumakap lang din siya sa akin. Sa mga sandaling yun, hindi pa niya alam na alam ko na ang pagiging aswang niya. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit walang nabago sa nararamdaman ko sa kanya kahit ganoon. Nung patuluyin ko siya ay nagkagulatan sila ni Mang Jose. Sabi ko sa kanya ayos lang, mabait naman si Mang Jose at alam na niya ang tungkol sa aming dalawa. Si Mang Jose naman, sinabihan ko rin na sana okay lang sa kanya at wag na lang yun sabihin sa iba. Mag-uusap muna kako kami ng nobya ko. Sinenyasan ko si Mang Jose na hindi pa alam ni Penelope na alam ko na. Tumango lang siya at iniwan muna niya kami saglit sa sala. Sabi ni Penelope, umalis sila dahil kailangan na talagang madala sa bundok ang nanay niya para doon magamot at mapagaling. Sa kasamaang palad ay binawian din daw ng buhay doon. Siyempre nalungkot din ako sa sinabi niya dahil alam ko naman na silang dalawa na lang ng nanay niya ang magkasama. Inusisa ko siya kung sino bang mga kaanak niya ang nasa bundok at kung nailibing na ba si Aling Orang. Nailibing na raw. May gusto siyang mangyari pero nang sabihin niya sa akin ay hindi ako makasagot. Parang nayanig ang utak ko. Gusto niya na ilayo ko siya sa lugar na yon at ang magiging anak namin. Buntis daw siya. Nagtaka ako kung paano niya agad nalaman na buntis siya. Umiwas siya sa tanong na yon. Basta sigurado daw siya. At alam din yun ng mga kamag-anak nila. Hindi raw siya papayagan na ipagpatuloy ang pagbubuntis niya. Kaya kailangan ko raw siyang ilayo. Nalito ako. Paano ko siya ilalayo? Saan kami pupunta? Hindi pa nga ako makakabalik sa Maynila dahil hindi pa ayos yung kaso ko. Wala akong trabaho. Paano ko siya bubuhayin? Ayoko na lang questionin ang pagbubuntis niya. Pero hindi ko talaga alam ang gagawin ko sa mga sandaling yon. Sinabi ko na lang na magpahinga muna siya at pag-iisipan ko munang mabuti ang dapat naming gawin. Habang nasa silid si Penelope, kinausap ko si Mang Jose. Sinabi ko ang problema. Mas maigi raw kung sasabihin ko na ang totoo, na alam ko na ang tunay niyang pagkatao at ipagtapat ko na rin ang sitwasyon ko sa Maynila. Mahihirapan daw kasi akong maghanap ng solusyon sa problema kung may mga tinatago kami sa isa't isa. Tama naman si Mang Jose. Siguro kasi natatakot din si Penelope na aminin sa akin ang katauhan niya. Baka nga hindi ko siya matanggap. Baka katakutan ko siya. Kaya dapat talaga sa akin na magmula. Kaso pagpasok ko ng kwarto ay tulog siya. Hinayaan ko na lang muna siyang matulog. Mukhang sobrang stress niya. Nang gabing yun, tinabihan ko sa pagtulog si Penelope. Hindi pa rin kasi siya gumising mula kanina. Nung ginising ko siya para kumain, sumagot lang siya ng ayaw niya. Gusto lang daw muna niyang matulog. Hindi ko na uli siya ginising. Nakatulog na rin ako. Bigla akong naalimpungatan nang marinig ko yung malakas na boses ni Mang Jose. Pati si Penelope nagising rin. Sabi ko sa kanya, huwag siyang lalabas ng kwarto.
Titignan ko lang muna kung ano yon. Pagpunta ko sa sala, nakita ko si Mang Jose na may hawak na itak. Nakasilip siya sa bintana. May nakalapag na mga bawang at asin sa mesa sa sala. Tinanong ko siya kung anong nangyayari. Bakit may ganun? Sabi ko pa, itago niya at baka makita ni Penelope. Hayaan ko lang daw. May mga aswang daw sa labas. Mukhang ang nobya ko ang pakay. Kasi nung mga nagdaang gabi ay hindi naman kami pinupuntahan ng mga aswang. Sumilip din ako sa siwang ng pintana at nakita ko nga na may estrangherong nakatayo sa gate. Tapos meron ding isa pa sa di kalayuan, nakasandal sa puno. Para bang nagmamatsyag sila. Sabi ni Mang Jose, malakas ang kutob niya na aswang ang mga yon. Kung anong pakay nila kay Penelope ay si Penelope lang ang may alam. Halos sabay kaming napatingala ni Mang Jose doon sa bubungan nang may kumalabog. Kasunod noon ay sa pintuan naman. Kinakalampag ang pinto. Sabi ni Mang Jose, humawak na raw ako ng panlaban. Mukhang desidido ang mga aswang na makapasok sa bahay. Itak ang hinawakan ko. Si Mang Jose naman, sadyang may dala laging sariling itak niya. Tinanong kong mabuti si Mang Jose kung takot ba talaga sa asin ang mga aswang. Wala pa kasi akong nakakalaban na aswang. Puro sabi-sabi lang ang naririnig ko, kaya hindi ako sigurado. Kumpirmado raw yon dahil sa tanda niyang yon ay ilang beses na rin siyang nakaengkwentro ng aswang at minsan na rin niyang nagamit na panlaban. Epektibo raw talaga, lalo na kung maraming asin ang gagamitin. Kaya pala walang asin na panimpla sa bahay si Lola Ese kasi hindi gumagamit noon ng nobya kong aswang at ang nanay niya tuwing nagluluto. Palibhasa mas marupok yung bintana kesa sa pintuan, kaya yun ang unang bumigay. Nawasak ang pinto at isang aswang na hindi kumawari kung babae o lalaki ang bumulaga sa amin. Basta nakakatakot ang itsura. Hindi anyong tao. Bultong tao lang pero yung balat at muka parang sa halimaw. Ako agad ang pinunterya. Akala ko talaga sapat na ang tapang ko. Pero nung malapitan ko nang makita ang mabangis na anyo ng isang aswang, parang umurong ang dalawang bola ko. Nakita kong lalapitan ako ni Mang Jose para saklolohan nang may isa pang sumulpot at siya naman ang inatake. Napamura talaga ako. Nabitawan ko yung itak sa sobrang pagkataranta ko. Nakagat ako ng aswang sa balikat. Sobrang sakit. Noon ko napatunayan na kakaiba ang lakas ng mga aswang. Tinutulak kong pilit palayo sa akin. Hindi ko makaya. Natumba ako. Napahiga at nadaganan niya. Pero si Penelope, nakalabas na pala siya ng silid. Isang haltak lang niya sa aswang na nakadagan sa akin ay nakaya niya. Tapos sila naman ang nagharap. Hinagilap ko agad yung nabitawan kong itak. Madadampot ko na sana nang sa pagrarambulan naman ni Mang Jose at isa pang aswang ay nasagi niya yung itak at napalayo ulit sa akin. Yung asin na lang ang kinuha ko dahil yon ang mas malapit. Dinakma ko yun at sinaboy sa aswang na kinakalaban ni Mang Jose. Si Penelope kasi at kalaban niyang kapwa aswang ay napalayo ang distansya sa akin. Tama nga si Mang Jose dahil yung aswang na sinabuyan ko ng asin ay tila nahapdian. Nakita ko na naapektuhan talaga siya, kaya dumakot pa ako ng marami at hinagisan uli siya. Dahil sa ginawa ko ay nagkaroon ng pagkakataon si Mang Jose na tagain ng itak niya ang aswang. Natagpas niya yung kamay. Tumalsik sa amin yung dugo. Sasaklolohan ko rin sana si Penelope, pero natigilan ako nang makita ko kung paano siya makipaglaban. Gigil na gigil siya, kaya yung kalaban niya ay duguan na rin. Pareho sila pero mas malala yung isa.
Gusto ko rin sanang sabuyan ng asin pero masyado silang magalaw. Nag-alala ako na baka si Penelope pa ang masabuyan ko. Dinampot ko na lang ang itak. Humanap ako ng tiyempo kung paano ako makakasingit at makakatulong sa nobya ko. Yung aswang na natagpasan naman ng kamay ay tumakas na. Nakita ko pang tumalon sa bintana. Nakita rin yun ng kalabang aswang ni Penelope. Kaya nagpasya na rin siyang tumakas. Sa wasak na pintuan naman dumaan dahil doon siya malapit. Hingal na hingal kaming tatlo. Wala pa sa amin ang makapagsalita habang tinatanaw ang papatakas ng mga aswang. Umiyak si Penelope kaya nilapitan ko siya at niyakap. Maya-maya Mang Jose, sinasabi na nga ba niya't aswang ang dalawang nakita namin sa dilim kanina? May mga kasama pa raw yun pero yung dalawa lang ang pinasugod nila. Tapos tinignan niya si Penelope at direktang tinanong kung ano kaya sa tingin niya ang pakay ng mga aswang sa amin. Hindi naman makasagot ang nobya ko. Napayuko lang siya at napahawak sa tiyan niya. Ako hinawakan ko rin ang tiyan niya dahil nag-aalala rin ako sa bata. Dahil sa nangyari ay hindi na nga naitago ni Penelope sa amin ang katotohanan. Nagulat siya sa reaksyon ko nang sabihin niyang katulad din nila siya. Isa rin siyang aswang. Nagtaka siya kung bakit hindi man lang ako nabigla o natakot. Inamin ko na alam ko na. Paano ko raw nalaman? Sabi ko hindi na yun mahalaga. Hinawakan ko ang kamay niya at sabi ko ang mga aswang pala ay katulad din ng mga tao. May masasama pero meron ding mabubuti. At nakita ko kako ang kabutihan niya nung unang araw pa lang na nagkita kami. Nung ipagtanggol niya ako sa pag-atake ng nanay niya. At nakita rin yun ni Mang Jose sa kaparehas na sitwasyon dati kung natatandaan niya. Sabi ni Penelope, mabuti rin ang nanay niya. Kailangan lang daw talaga maging matapang sa mga tao, lalo na sa mga estranghero, bilang pagprotekta sa kanya. Pero ngayon nga na wala na ang nanay niya at hinahabol siya ng mga kalahi niyang aswang para patayin dahil ayaw niyang ibigay sa kanila ang nasa sinapupunan niya na anak ng tao. Ako nga yung tinutukoy niya na tao. Hindi raw pwede sa kanila ang makisama sa hindi nila kauri. Aminado naman siyang sinuway niya ang patakaran nila. Pero ano raw ang gagawin niya? Nagmahal siya ng normal na tao at nagbunga nga ang kagustuhan din naman talaga niya. Kaya nga raw inaaya niya ako na lumayo roon. Kasi alam niya na hindi siya titigilan ng mga kamag-anak niyang aswang hanggat hindi nila siya napapatay. Bumaling ako kay Mang Jose. Tinanong ko kung anong pwede naming gawin. Baka may naiisip siyang solusyon. Saglit siyang nag-isip. Maya-maya ay sinabi niyang may kaibigan siyang antingero na posibleng makatulong sa amin. Kung wala naman kaming mapupuntahang lugar, ay pwede niyang kausapin ng kaibigan niya na tulungan kami sa problema namin. Baka pwede kaming mabigyan ng pangontra sa mga aswang para hindi na kami malapitan ng mga yon. Paano ka ako si Penelope? Baka tumalab din sa kanya ang pangontra. Yun nga ang isa pa niyang ikokonsulta. Huwag daw kaming mag-alala dahil pumapatay man ng aswang ang antingero. Papakiusapan niya na huwag gagalawin si Penelope. Nagkatinginan kami ng nobya ko. Tinanong ko siya kung okay lang ba sa kanya. Sabi niya wala naman siyang mapagpipilian. Kung wala kaming ibang mapupuntahan, di humingi na nga lang kami ng tulong. Doon sa sinasabi ni Mang Jose na kaibigan niyang antingero. Binulong sa akin ni Mang Jose na kung sakali mang humingi ng bayad ang antingero, ay tutulong daw siya kung magkano man yon. Mas maigi na raw na may hinihintay na bayad para masiguro ko ang kaligtasan ni Penelope. Kung magagawa ng antingero na bigyan kami ng pangontra at kung mapapatay din niya ang mga aswang na aaligid sa amin, tsak daw na hindi na kami guguluhin ng iba pang kalahi ni Penelope. Hindi niya raw kasi kami maihahanap ng malilipatan dahil nga aswang ang nobya ko. Dalawa lang daw ang pwedeng mangyari. Ang makapambiktima sa ibang lugar si Penelope o siya ang mapatay ng bibiktimahin niya. Lalo pa at maraming albularyo sa ibang baryo o bayan.
Mainam na raw na nasa liblib kami. Kahit papano ay makakaiwas sa ganoong senaryo. Sabi ko naman kay Mang Jose, sige po. Pero kapag naman naayos na nila mama at papa ang problema ko sa Maynila, baka doon ko isama si Penelope. Habang nandito pa kami sa baryo, ay sisikapin ko munang maturuan siya na maging normal ang kilos para hindi siya mahirapang makisama kina mama. Nakiusap na lang ako kay Mang Jose na wag na lang din sanang malaman ng mga magulang ko ang tunay na pagkatao ni Penelope. Ako na ang bahalang magtahi ng storya tungkol sa kanya. Nung umaga ay pinagtulungan naming gawin ni Mang Jose ang mga bahagi sa bahay na nasira. Mga ilang araw ang lumipas ay bumalik sa bahay si Mang Jose. May kasama siyang matangkad at patpating lalaki. Yun daw ang kaibigan niyang antingero na nagpakilala sa aming si Canelson. Nahalata ko yung pagkailang ni Penelope sa antingero, kaya pinapasok ko na muna siya sa loob ng kwarto namin at ako na lang yung nakipag-usap tsaka si Mang Jose. Nasabi na pala niya kay Canelson ang sitwasyon namin. Sabi ng antingero, masyado pa raw akong bata para humarap sa ganoong sitwasyon. Kaya mabuti na lang daw at kinontak siya ni Mang Jose. Kwento niya, matagal na siyang antingero at maraming aswang na siyang napatay. Iba't ibang uri ng mga aswang. Sa kaso ko, dapat ko rin daw yung matutunan. Na-excite ako kasi gusto ko rin ngang matuto. Dahil nung inatake nga kami ng mga aswang, ay hindi ko magawang itulak dahil sa kakaiba niyang lakas. Ituturo daw niya sa akin kung ano ang kahinaan at saang parte ng katawan dapat dinadali ang aswang. Bago matapos ang usapan namin sa kung ano-ano ang ituturo niya sa akin at anong pangontra ang ibibigay niya, ay napagkasunduan na rin namin ang tungkol sa bayad. Patulog na sana ako nang mapansin kong gising pa si Penelope. Kaya hindi muna rin ako natulog. Tinanong ko siya kung anong iniisip niya. Sabi niya hindi raw siya nagtitiwala sa antingero. Kung ganoon ka ako sa iba na lang kami hihingi ng tulong kung saan siya mapapanatag. Umiling siya at sabi ay mag-ingat na lang akong mabuti. Basta wag ko na lang daw ibigay ng buo ang tiwala ko. Wala rin naman daw siyang maisip na ibang paraan sa ngayon. Alam niyang kahit saan siya magpunta ay masusundan siya ng mga kalahi niya. Maliban siguro kung sa malayong malayo gaya ng Maynila. Huwag ka ako siyang mag-alala at darating din kami dun kapag naayos na nila mama yung kinasangkutan kong problema. Sa ngayon kaming dalawa na lang muna ang haharap sa problemang kinakaharap namin dun, alang-alang sa magiging anak namin. Para mawala yung pag-aalala ni Penelope ay tinanong ko siya tungkol sa mga aswang. Sabi ko kwentuhan naman niya ako kasi wala talaga akong alam sa kanila. Akala ko nga ay hindi sila totoo, na hindi sila nabubuhay sa mundo. Marami naman siyang nasabi sa akin at sa tingin ko ay pansamantala siyang nakaramdam ng kapanatagan. Nananalbahi na talaga ang mga aswang. Nang kinabukasan ay makita naming sira ang mga pananim. Tapos ay nagkalat ang dugo. Tinapunan din kami ng mga patay na hayop na puro wakwak ang dibdib. Sabi ni Penelope, babala raw yon. Naiisip tuloy niyang bumalik na lang din sa bundok para hindi na raw ako madamay. Sabi ko naman hindi pwedeng hindi ako madadamay kasi dinadala niya ang anak ko at alam naman niyang mahal ko siya kahit na aswang siya. Kapag pinatay siya ng mga aswang, hindi maaaring manahimik na lang ako. Bandang 6:00, kakalatag pa lang ng dilim, ay nagsimula na namang manggulo ang mga kalahi ni Penelope. Nung araw na yun ay katatapos lang din akong sanayin ni Canelson sa pakikipaglaban sa aswang. Sabi ng antingero, maaga kong masusubukan ang mga tinuro niya sa akin. Sabi pa niya, hindi matatahimik ang mga aswang hanggat hindi nila nakukuha ang pakay nila. Kaya hindi lang kami ni Penelope ang nasa panganib ngayon, kundi ang mga taong nakikialam tulad niya at ni Mang Jose. Maging ang buong baryo ay malalagay sa peligro sa oras na magdesisyon ng mga aswang na mandamay pa ng iba. Kaya gawin ko na raw ang makakaya ko. Patayin na raw namin ang lahat ng aswang na aatake sa amin.
Sinunod ko naman si Ka Nelson. Pinahiram niya ako ng punyal. Bukod yung sa kanya, mas mainam daw yun kaysa itak. Mas matalas at gawa sa pilak. Kaya tsak na mamamatay agad ang aswang na matatarakan noon. Habang sinasabi sa akin yun ng antingero, si Penelope ay nakasilip lang mula sa pintuan ng silid namin. At yung mga aswang sa paligid ay nagpaparamdam na. Nag-umpisa ng magkaluskusan sa labas. Hindi ko maiwasang kabahan sa muling pakikipagharap namin sa malulupit na mga aswang. Pero kailangan kong protektahan ang mag-ina ko kahit na anong mangyari. Ang nasa bahay lang noon ay kaming tatlo lang. Ako, si Penelope at ang antingero. Wala si Mang Jose. Umuwi saglit. Hindi ko naintindihan yung sinabi niyang dahilan pero nangako siyang babalik din agad. Sabi ng antingero, ihanda ko na raw ang sarili ko. Lahat daw ng aswang ay papatayin namin. Wala kaming ititira. Pero pinaalala ko sa kanya na hindi kasali si Penelope. Tumango lang siya. Magdarasal pa lang ako nang bigla na lang lumapag sa harapan ko ang isang aswang. Maagap si Ka Nelson. Naunahan niya yung aswang na aatake na sana sa akin. Natarakan agad niya sa likod. Sinundan yun ng isa pang aswang mula naman sa bintana. Napakahusay ng antingero. Hindi ko yun maitatanggi. At aminado rin ako na kulang pa ang kaalaman ko. Dahil hindi naman sapat ang araw na sinanay niya ako para maging mahusay ako. Grabe yung bilis at tatag ng kalamnan na pinakita niya sa mga oras na yun. Kahit dalawang aswang ang umaatake sa kanya, ay kinakaya niya. Nung malingunan ko si Penelope, nakita ko na may tumutulak sa kanya papalabas ng silid. May umaatake sa kanya na kalahi niya. Sinakluluhan ko siya dahil umiiyak siya na parabang napipilitan na lang siya sa ginagawa niya. Hindi ko akalain na sa kauna-unahang pagkakataon ay makakadali rin ako ng aswang. Napatay ko yung umaatake sa kanya. Natagasan ko sa leeg. Lalaking aswang yun at bumagsak mismo sa harapan niya. Iba yung iyak ni Penelope, kaya tinanong ko kung anong kaugnayan niya roon. Kaya pala ay tsuhin niya. Kapatid ng nanay niya na mabait din sana sa kanya. Kaya lang nga ay magkaiba sila ng paniniwala. Hindi raw niya gustong pumatay ng kalahi nila, lalo na ng kamag-anak. Nanlulumo talaga siya. Ayaw niya na may mapahamak pa sa kanila. Para niyang sinubo sa antingero ang mga kalahi nila. Sabi ko hindi niya kasalanan. Kailangan din niyang protektahan ang sarili niya, pati yung anak namin. Napaluhod na lang si Penelope. Pilit ko siyang tinatayo. Sabi ko doon na lang siya sa kwarto at mag-lock siya ng pinto para wala ng kalahi niya ang mapahamak sa mga kamay niya. Habang inaalalayan ko siyang tumayo, ay bigla na lang may kumalat na makapal na usok. Hindi ko sigurado kung tear gas yun o anong klaseng gawa ng antingero. Basta sigurado ako na siya ang nagpakawala nun. Dahil naaninag ko pa siyang nakatingin sa amin ng nakangisi. Nabitawan ko si Penelope. Nagkanda ubo ako at nakaramdam ng pagkahilo. Pagbagsak ko sa sahig ay hindi naman ako agad nawalan ng malay. Pero yung tipong papunta na rin dun. Kakaiba yung usok. Parang hindi lang siya basta tear gas. Parang may halo o baka orasyon pa nga. Nakapagsalita pa ako. Sabi ko kay Penelope, kahit hindi ko siya makita ay tumakas na siya. Hinubad ko yung damit ko at pilit na tinakip sa ilong ko. Sinikap kong makagapang sa ginamit na silid ni Aling Orang. Sinara ko yun at gumapang din ako hanggang sa bintana. Doon ako dumaan palabas. Wala akong ibang nasa isip kundi ang mailigtas ang mag-ina ko. Lumigid lang ako. Yung damit ko binasa ko sa puso. Tsaka yung isang tuwalya na kinuha ko sa sampayan. Tapos bumalik ako sa loob. Ibibigay ko kay Penelope. Hinanap ko siya. Habang palinga-linga ako kasabay ng paghawi ko sa usok, ay nakakarinig ako ng mga ungol na parabang nasasaktan. Nag-alala na ako ng sobra para kay Penelope. Winasiwas ko yung hawak kong punyal kahit wala akong nakikita at natatamaan. Parang nadedesperado na ako.
Nung medyo numipis yung usok, ay naaninag ko si Penelope na nakahandusay sa sahig, duguan, at si Ka Nelson ay nakatayo sa harapan niya. Nakatawa pa at sabi, tapos na. Napatay na raw namin lahat ng aswang. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sabi pa ng antingero, sinubukan daw niyang sundin ang plano. Pero naisip niya kung bubuhayin pa niya ang isang yon na may dinadala pang munting aswang sa sinapupunan. Darating ang araw na sila ang magkakalat ng lagim sa baryo. Kaya dapat ngayon pa lang ay patayin na rin kasama ng mga kalahi nila. Sa galit ko, sinugod ko talaga yung antingero. Hindi na ako nagdalawang isip. Nagdilim na ang paningin ko. Sa tingin ko nabigla siya dahil siguro hindi niya akalain na ganoon ang magiging reaksyon ko, na para talaga akong nawala sa sarili. Natarakan ko siya ng mismong punyal na binigay niya sa akin para gamitin ko laban sa aswang. Pero sa kanya ko pala magagamit. Hindi ako tumigil. Paulit-ulit. Naunahan ko na siya kaya hindi ko na pinakawalan. Kaya halos naligo ako sa mga talsik ng dugo. May umawat na lang sa akin, si Mang Jose, na dumating na, dala ang kalahating sakong asin. Nung malaman niya ang nangyari, ay nagsisi siya na ang kaibigan niyang antingero ang hiningan namin ng tulong. Ako nung mga sandaling yun ay hindi na makapagsalita. Yakap-yakap ko ang labi ni Penelope at nakatitig lang ako sa kawalan. Nagulat sina mama at papa nang tawagan sila ni Mang Jose. Pinuntahan nila agad ako kinabukasan. Hindi ko alam kung saan nilibing ni Mang Jose ang bangkay ng kaibigan niyang antingero. Basta wag na raw naming intindihin. Siya na rin ang naglibing kay Penelope. Kasama kami nila mama. Pagbalik ko ng Maynila, pinanagutan ko pa rin ang pagkamatay ng tao na hindi ko talaga pinatay. Pero natakasan ko naman ang pananagutan ko sa taong napatay ko talaga, yung antingero. Sa loob ng ilang buwan kong pagkakakulong ay nag-reflect ako sa sarili dahil sa mga nangyari. Nakalaya ako nang sa wakas ay mapatunayan na wala talaga akong sala. Hanggang ngayon po, nandito pa rin si Penelope sa puso ko. Siya ang dahilan kung bakit tumanda akong binata.